Hare hare. Kaibigan, welcome back. Narito ako ngayon sa Toronto. Isa sa mga condos ng kaibigan namin kung saan umorder kami ng taho. Remember yung taho na video na ginawa namin? Ginawa ko, nakapanood ninyo. Kailangan nyo isoli yung timba. May deposit na $50. Kaya ito sasoli namin yung sandok, yung pang scoop ng taho at yung timba nga. Ang lugar na to is just off the yung 401 East Kennedy. Nag-exit kami sa Kennedy. At ngayon ay pupunta kami sa si Mrs. Timulian magdadrive dahil gusto ko mag-video sa inyo. May isa akong rule. Ang rule ko ay hindi ako magbi-video habang nagde-drive kahit naka-mount ito at lahat dahil isa sa mga kahinaan ko ay yung tinatawag na take it easy there buddy. Wow. Yung kahinaan ko yung multitasking. Kaya lalo pat kasama mo yung pamilya, hindi ko i-risk yun. Although iba-iba nga tayo, iba kaya yun. Pero sa akin, kaya makikita nyo madalas kapag may mga proyekto ako na video ay si Misty ang gagawa. Tulad ng pagpunta namin sa Niagara, may mga videos pa ako nga palang darating. Sunday ngayon, August 10, heatwave din naman, almost a week na heatwave dito sa Kalakhan, Toronto. Dito sa Toronto mismo. Wow! Nagagaling a block away yun. Lugar to ng mga townhouses at mga condos. Oh, mercy. Special ang araw na ito dahil hindi pa kami, kagagaling lang nga namin sa Niagara. May mga videos pa kung darating kami. Very interesting yung ipapakita ko sa inyo, ibabahagi dahil may mga tips akong mga naisip na ibahagi sa inyo tungkol sa pagpunta sa Niagara Falls, kaya abangan niyo yung video na yun. Isa o dalawang tips lang, pero I think kung masusundan niyo yun I think magbabagong pananaw ninyo at iba ang tingin niyo sa Niagara Falls. Sundan niyo yun. At yung nga rin Bantayog, yung rebulto ni Rizal, natuwa ako na nakita ko yon. Pero may konti akong problema kay sa Bantayog, sa rebulto ni Rizal sa Niagara Falls. Kinausap ko yung father-in-law ko tungkol doon, kung sinasabi kong ano ba ako lang ba yon. Pero dahil obviously hindi nakita ng ibang tao at mga gumawa no, na nag-organize at mga tao. Pero napansin namin yung una kapansin si Misty at sinangayunan ni Juniorita at ako rin. Kaya kinausap ko si father-in-law and sabi niya may punto raw ako. Ang tanong, anong gagawin? Saka ako ipapakita sa inyo yun, abangan ninyo yun. August 10, Sunday, maglalakad lang kami sa Harborfront and maybe eat sa isa sa mga restaurants dito, maybe sulitin ang bakasyon ni Mrs. T dahil nagbakasyon siya ng 2 linggo at ayun nga, sinusulit namin sa Harborfront kami madalas kami pumunta doon, lalo pa na maliliit yung mga bata. Ngayon ay naisip namin pumunta roon, magpatay oras, kumain din sa mga karating na mga restaurants. We'll see kung saan. At isa pa ay manunod kami mamayang gabi ng Goo Goo Dolls mamayang gabi sa I believe sa X or sa Budweiser Stadium. Akala ko sa Rogers Center yun pero sa Budweiser daw. At it'll be a great night. Kami ni Mrs. T. Kasama namin si Juniorita. Si Juniorita ay manggagaling sa school at magbabas na lang siya papunta sa
sa hotel kung saan kinuha namin sila ng room din ang mga bata dahil imbis na mag-drive kami papunta sa bahay ay mag-stay kami sa hotel sa magandang hotel naman sa Hilton Hotel. A little few bumps up syempre kumpara doon sa tinuloy namin sa Niagara, which is fine. At maring may gym din doon sa hotel, swimming pool, mga pool at mga movie, cinemas. Mag-enjoy mga bata ron. Pero kami ni Mrs. T, kami lang ang bumili ng ticket sa Goo Goo Dolls concert. It'll be exciting, paborito na naming banda rin yun, lalo na si Mrs. T. From time to time nang ginagawa namin opera, I highly suggest that lalo sa mga pamilya or sa sa couple, opera at musical shows. Kung may pamilya kayo, Lion King, Les Miserables, Phantom of the Opera, yung mga yon at marami pa. Napakarami dito, hindi maubusan dito sa Toronto. Kaya consider nyo yun. Yun nga, isa pang idea, kung malapit sa inyo ang mga show at kailangan nyo pang mag-drive, pabalik pagkatapos ng mga concert or shows dito sa Toronto, consider nyo rin na kumuha kayo ng hotel kahit isang gabi lang. Malaking bagay. Idea ito ni Mrs. T at yun ang isa sa mga magagandang magagawa nyo para sa sarili, para iwas yung traffic. Naranasan namin doon yung pagkatapos ng show na nalalamin napakahaba ng mga pila para sumakay kami sa bus papunta sa park namin sa Finch Station para sumakay kami sa kotse. Parking sa hassle din pag ganoon, kaya it's a nice place here. Ayan. Right there. Okay, kaibigan, yun lang. At sana ma-upload ko to. At yung ikalawang bahagi ito, we'll see. Magko-conserve ako i-upload ko na siguro to para i-update ko lang kayo. Again, stay cool, hydrated. Kung nandito kayo sa Toronto or Greater Toronto at how you doing? At kung maaari, lagi kayo nasa shade dahil hindi biro ang araw, lalo na itong sinag, yung UV rays niya. Okay, kaibigan, hanggang sa muli. Padayon, remember, lagi kayong mag-ingat, hydrated, at I hope you guys are having a great weekend. Take care. Ito na sila. Alright. Kamusta si Okay naman. Ayaw lumabas kasi hindi raw naghilamos. hindi naghilamos, hindi nagmumog. Binigyan niya 50. Sabi ko, huwag muna kasi mag-order pa ako ulit. Taho uli? Oo. Sa birthday mo. Alright. Ay, sinamantala kong mag-video para ma-upload ko. Pero it'll be a while. Nakinig yung nagbubusina, walang tigil. Sino yan? Tinalo ako eh. Di galing dito, a block away. Head south on Village Green Square, then take the first right. Okay kaibigan, dito naman, hanggang dito na lang. Mamaya muli. Mga kaibigan, naisoli na namin yung timba ng taho. Ito, naibalik na sa amin, naibalik na kay Mrs. T yung 50, kaya ito yung 50 namin. Malaking bagay ito sa aming pamilya. Maraming mararating nito dahil pupunta kami sa downtown at manonood kami ng concert ng Goo Goo Dolls. Magkano na yung ticket ngayon? I think mga resale value 350. Bibili kayo ng ticket sa tamang oras at pagpapalapit ng mga concert, mapa-concert man o game, yung mga scalpers, tinataasan nila yung presyo. Sila mga bumili sa umpisa, kikip nila yung ticket, at yung mga taong desperado para makita yung mga idolo nila, celebrities, o sa sports, gusto makapanood, bibilhin nila yung ticket na galing sa mga scalpers. At ang presyo nun ay, alam niyo na, doble, triple, minsan
20 times, di ba? Kaya, eto. 20 times naman. Oh, I heard that yung boxing, you're talking about thousands of dollars. Taylor Swift, mga Well, I don't know. that's- Mimi, who's Taylor Swift again? I never heard of that. Is that a guy, girl, a car? Alright, good. Alright, hanggang sa muli, kaibigan. Open yan na. Malapit na tayo. Kaibigan, narito na kami sa ang tinatahak namin ni Dan Valley Road. At malapit na kami sa destination kung saan pupunta kami sa Harbor Front. Oh, teka, yung aking may mic pala ako. Ito yung bridge dito, may papakita ko sa inyo. Sabi ni Mrs. T ay dito sila nag-shooting. Ewan ko kung alam niyo yung I'm sure familiar kayo sa Resident Evil. Resident Evil kung saan dito nag-shooting sila, yung tulay na yan. Papalapit na tayo, medyo malayong lente. Ayan, yan yung famous na tulay kung saan dyan na-film yung Resident Evil, isa sa mga pelikula sa Resident Evil. Of course, may mga construction pa rito. Patuloy na ini-improve nila. Ang isa sa mga gusto kong magawa dito, kaibigan, ay makapag-bisikleta dito sa kagubatan dito. Magandang ginawa nila na preserve nila dito yung mga punong kahoy at dito merong trails even sa winter. Meron sila dito na hindi ko nagagawa yun yung skating. Yung buong pathway ay may ice at pwede ka mag-skate away hanggang napakalayong lugar, napakalayong distansya. Nakikita ninyo sa harap ay yung Sears CN Tower. CN Tower, dead ahead, dead center. Sa mga taga Toronto dyan, I'm sure familiar kayo sa lugar na to. Isa sa mga gusto ko rin gawin dito ay magbisikleta nga sa downtown. At naisip ko na medyo kaya kong mandaya. Kung mapagod ako at gusto ko nang umuwi, pwede akong mag-bus dahil ang bus dito, kaibigan, ay equipped na mailagay ang inyong bisikleta sa harapan. I think ang max ay 2. Kaya basta may pamasahe ako, makakauwi ako, di ba? Gagamitin ko yung classic cruiser natin. Oh wait, ito pa yung isang bridge. Baka ito yung bridge na sa Resident Evil. Yeah, ito yon. Kasi may arch siya eh. May arko. Yup, ito pala yon, kaibigan. Buti hindi ko in-off yung camera. Yan siya. Makikita ninyo, mayroon silang barikada dahil may mga katotohanan eh, may mga tumatalon din dyan dahil sa mga depression. Kaya yun ang ginawa nila. Naglagay sila ng mga barikada. Pero yeah, yun yung bridge na yon, doon nag-shoot sila, nag-film sa Resident Evil movie. Hindi ko lang eksakto alam kung anong year yung movie na yon. Search nyo na lang. Tinuturo sa akin ni Mrs. dito ang bahaging ito, pero wala akong idea ang masasabi sa inyo dahil hindi naman ako eksperto katulad ni Johnny Strides. Kaibigan, si Johnny Strides ang sa mga pinapanood namin ni Mrs. T or ako at mga bata, dahil siya yung mga naglalakad dito sa Toronto at sinasabi niya yung history
ng Toronto, mga buildings dito, at natutuwa ako sa kanya. Yun ang isa mga idea ko kung bakit gusto kong gawin din yon, na habang naglalakad ka, sinasabi niya yung mga nangyari o mangyayari, or mga history nga ng mga building at ng lugar. Kaya I think magandang idea yun, di ba, na pwedeng gawin sa ibang bagay tulad ng sa town na kung saan ako nakatira rin. Kaya yep, alam nyo kaibigan, dapat ang nagdadrive ay ako, at si Mrs. T ang may hawak ng camera, dahil siyang may masasabi sa inyo kung ano mga ito. Well, ito yung part ng river. In 2 kilometers, take exit Ang alam ko lang kaibigan, tuwing tag-ulan, tuwing spring, at kasagsagan ng ulan ay dito binabaha mga residensya dito. Ito ang sa kanan ninyo, makikita ninyo ang CN Tower. Skyline. Skyline, yep. At ito yung patuloy na nag-i-improve ito. Sa bawat pagdaan ko dito ay halos may tinatayo na bago na namang gusali. Again, sa kaliwa ninyo ang sikat na CN Tower, na highly recommend. Kung isa lang ang pupuntahan ninyo dito sa Toronto, rekomendado ko sa inyo na dito kayo sa stay in the middle lane and go past sa CN Tower. Una yung makita. Isa pa, kung pupunta kayo dyan, karating lang yan ng mga yung Ripley's Aquarium, yung mga old trains, mga back in the use the second lane for nung sinauna pa, nung bata pa ang Toronto. onto Yonge. Andito rin ang mga stadium tulad ng Rogers at Scotiabank Stadium, kung saan ginaganap ang mga famous na mga sports at mga concerts. Tatakpan na yung Then keep view. left Dati York yan, Street wala and Bay Street. Ito, nakakalungkot kaibigan. Nakita nyo, natatakpan na ng gusali ang magandang Use the left lane to go tower, north magandang to CN Bay Tower, di ba? Street. Naalala ko tuloy yung ginawang gusali sa Rizal Center, sa Rizal Park sa atin sa Luneta, kung saan natakpan yung bantayog ni Rizal natin dahil nagtayo sa napakalaking gusali. I'm so pissed off nung naalala ko yun, o narinig ko yun. Okay, narito na tayo sa Lakeshore Boulevard, I believe. Kung nakikinig si Juniorita ko dito, ay siguro nailing siya sa akin dahil napakagaling yung tour guide. Tour guide, tour guide siya sa mga sa Ottawa, sa Montreal. Yun yung kanyang trabaho. Babalik siya ron, seasonal yun eh. Pero nag-enjoy siya noon. Marami siyang nakitang lugar, natutunan. Hindi katulad ng tatay niya rito, pag nagtuturo sa inyo eh, palawig-lawig minsan, kadalasan. Alright, typical dito na traffic lagi. Pero ito, nakikita ninyo ang Harbourfront ay malapit na kami. At sa susunod kong papakita sa inyo ay nasa may tubig na siguro. Dito rin nga pala ang daan ninyo pag pupunta kayo sa CN Tower. May video ko nun kung saan maganda kayong mag-park. Malapit mismo halos sa lugar na ng CN Tower. Alright kaibigan, pinatay ko yung camera. Sabi ni Mrs. T ay ba't ko daw pinatay. Nasa Scotiabank Arena. There you go. Kailan lang nandun kami, pinanood namin yung Ice. Ano yung pinanood natin? Stars on Ice. Yeah. Liliko kami dito sa York Street, coming from Lakeshore Boulevard. At sa harapan namin ay ang
Lake Ontario. At makikita nyo dito na ito na ang ito na yung harbor kung saan makakasakay kayo ng bangka. May tinatawag rin dito na taxi na bangka na magdadala sa inyo sa kabilang isla. Dito madalas mangyari yung mga festivals din. Naalala ko noon, madalas kami dito yung making waves, Filipino making waves, kung saan ang maraming mga magtitinda mga Pilipino, bibili pagkain, mga merchandise, at mga celebrities na mag-perform. Local din na celebrity, mga kababayan natin na celebrities dito, mga kumakanta, sumasayaw, mga kababayan natin, at sila mag-open sa mga artista mula sa ating bansa. Siyempre may mga promoter yung mga yan, at po-promote nilang matindi yung event na yon. Nalala ko yon. Again, nasa ang kalsadang hinaharap namin ngayon ay Lower Simcoe, very familiar. Again, itong tinatahak namin ay Queens Quay West, at yung harap namin ay Lower Simcoe. That will lead you to CN Tower din, itong lugar na to. Tinatangkilik ng gobyerno dito ang pagbibisikleta. Kung makikita ninyo, may mga bisikleta dito na sarili ng lugar. Ito yung sabihin nating away, at kapag binanggit nyo ang pagbubukas ng mga daan para sa mga bisikleta, ay you could say it's a contentious, mainit na topic yon, na depende kung sinong makakarinig. Harbourfront Center parking rates, $6 sa kalahating oras or $42. Wow. Well, good news ay may nakita tayong palabas. Dalawang sakyan. Okay. Diyan kami galing sa nagpark na kami sa pinakandulo dahil punong-puno na.
May mga litrato kami dito yan, nakaupo kami. Upo kami dito. Si Juniorita, napakaliit pa. Tatakbo na yung bangka. Ipapakita ko sa inyo. Yan yung huwag ka malalaglag. Nalala ko ang Pilipinas. Alam nyo kaibigan, pinanganak ako katabing dagat. Ang aking tatay, ang tawag ko sa lolo ko sa mother side si tatay. Si tatay Milicio, tawag nila. Tawag nila si Milicio ay ng mga tao ay isang magaling na mangingisda. Alam niya ang kanyang bangka, ang kanyang karagatan, Pacific Ocean. Alam niya yung kanyang mga weather. Alam niya kung paano basahin ang mga bituin. Totoo 'yon. Kaya pag naalala ko yung mga pelikula tungkol doon, lalo na yung sa Disney na Moana, yung lolo ni Moana, naalala ko kasi kahawig siya ng lolo ko, si tatay. Maswerte ako, naalala ko pa siya dahil kasama niya ako sa pagpalaot sa dagat. Ang isa sa mga ginagawa niya ay magdala ng mga container ng mga lambanog sa kabilang isla. Doon siya kilala. Ang tawag sa kanya ay si Barbaro dahil napakatikas niya, napakalakas. Simpleng tao lang. I wish nakuha ko yung lakas niya. Yeah, naalala ko si tatay. Kilala si tatay sa lugar namin na meron ding agimat. Kaya kilala siya. Kaya kwento ko sa kanya, sa inyo ang mga nagawa niya sa ibang mga videos na darating. Ito mukhang walang itong taxi walang itong water taxi nila walang dahil wala ang mga pasahero. Oh, babalik. Yeah, dito sa kabilang isla, pwede kayong pumunta sa pamamagitan nito or kumuha kayo ng mga ganyang vapor na lansya na paikot-ikot lang, itutur kayo, papakita sa inyo at konting history rin ng lugar na to. Ito bang gusto kong gawin, kaibigan? Dadalhin ko ang bisikleta ko dito para makapag-bisikleta rin ako. Dito sa stadium na yan, dyan na kumantang mga, may video ko na kumanta yung mga back then yung mga Pilipino nating mga celebrities at mga, we used to cover that dahil may dyaryo kami. Pag-aari ng aking father-in-law, matagal din yon, 17 years yung kanyang dyaryo na kung hindi sa COVID ay hindi magsasara yon. Kaya kwento ko rin sa inyo yon. Kaya aktibo kami dito noon. At napakaraming journalists dito sa atin at maraming mga may-ari ng Filipino newspaper at magazines, Filipino magazines dito, kabilang ang aking father-in-law. At I'm very fortunate na mahalubi, makilala kong ilan sa kanila at makita ko ang mga events tulad ng boxing, mga interviews sa mga celebrities, mga pag-open ng mga tindahan,
kung ano pa, even unfortunate na mga issue tulad ng mga aksidente or insidente nangyari sa ating mga kababayan na sinaulat. Alright, kaibigan, dito ko na muna tapusin at kailangan kong limitahan ito dahil nandito kami para mag-enjoy kasama ang aking mag-ina, si Juniorita, dahil susunod na sa amin. Ito si Mrs. T at si Bunsoni. Hanggang dito lang muna, kaibigan. I smell food. Pizza at ano to? Rosemary fries. Rosemary fries, linguine kay Bunsoni, at Chicken linguine. calamari. Ito kami sa 5 bar. Yep. Nasa 5 bar. Alright. Ano tayo, Loa? Farm boy. Alright, alis na kami dito at pupunta na kami sa hotel. Hi. I check with them there. Yes. I can show me the key or something. Where's our key? Yeah, I got you go. Here? Oh, Meron. pipilian. Yep. Elevator lobby, okay. Two, 237. Okay. Mahirap pag maraming pamimilian, hindi ka na makapag-desisyon. Narito kami sa underground parking lot, parking building ng Hotel X. Malapit sa ano nga yung lugar na yun? Exhibition, kung saan dinadaos yung malalaking mga events, mga conventions. Ilang beses na rin kami nakapunta sa conventions na yon. May mga palaro din doon at mga rides. Pwede pa, pasok po pa. There you go. Okay. 25th floor. 25th Nasa 25th floor kami ng X Hotel. At kaharap namin ay ang CNE. At sa kaliwa ninyo
Here's the skyline. Nasa kaliwa ninyo ay yung pupuntahan naming stage ng Goo Goo Dolls. Budweiser stage. Right there. At maglalakad lang kami mula sa baba. That's the Asian market. You have tickets. They gave us free tickets. These were hotel guests. Glad I didn't. There you go. Anong event na to? It's a Asian night. It's a waterfront night market. Waterfront Night Market, kung saan binigyan kami sa check-in ng free tickets para lang sa mga guests. At mamayang gabi dyan pupunta si Bunsonita at si Juniorita. At kami naman dito nga sa concert ng Goo Goo Dolls starting at 7 p.m. Eastern. Oh, ito yung ticket ng magkapatid. There you go. Alright. Alright, at dito na ako magtatapos sa video. At hanggang sa muli. Ay, nakaharap sa akin yung camera.